Ate at kuya, posible pong matulad si PBBM kay Erap Estrada. Sa atin nga pong survey, tinanong ko kayo kung paanong natanggal si Erap sa pwesto. Sagot nga po ng karamihan sa inyo, impeachment. Again po, hindi na-impeach si Erap, siya po ay nag-resign. So ang nakasagot po ng resignation ng tama ay ang pumili ng resignation option sa ating survey, and 33% po yan ng ating participants. Yun po ang nangyari. Nag-resign si Era. Kusang bumaba sa pwesto. Hindi po siya na-impeach. Ang nag-iisa pa lang po so far na na-impeach na public official sa ating bansa, or kasi 'di ba lagi natin narinig yan, impeach, Pangulong Duterte gusto nilang ma-impeach. Wala po pang natatanggal na pangulo through impeachment. How I wish magkaroon na sooner. Pero ang iisa pa lang pong nai-impeach na public official natin ay ang Supreme Court Justice Renato Corona. Ito pong nakayuko. Yan, nasa picture kasama ni Ngoy Ngoy. Sabi ko nga sa inyo, na-impeach siya allegedly dahil, and gigil na gigil dito si Senadora Miriam kasi hindi siya nag-vote ng yes para ma-impeach si CJ Corona. I think si PBBM din hindi bumoto ng impeachment. Or si Joker Arroyo. Ilan lang yun, 2 or 3 senador lang ang hindi pumayag na ma-impeach si CJ Corona. Dahil lang po sa allegations na siya ay may mga offshore accounts, may mga dollar deposits abroad, 'di ba, kinakalkal yung kanyang mga bank accounts, ganyan. And then ang sabi nga po, siya ay tinanggal sa pwesto bilang Chief Justice dahil gusto niyang ang desisyon po ay ibigay na ang lupa sa mga, I think, mga trabahador ng Hacienda Luisita na property po ng mga Cojuangco and Aquinos diyan sa Tarlac, 'di ba? Ironically, ang flagship program noon ng magulang ni Noynoy ay ang Agrarian Reform Program, 'di ba? Reforma sa lupa, pero hindi nabigay ang lupa sa mga magsasaka or mga tenants ng Hacienda Luisita. Gustong ibigay ni CJ Corona, na-impeach naman siya. So, may nakanti siya na nasa power. Kaya ang ending, natanggal sa pwesto. And eventually, namatay po siya. Siguro because of depression and whatnot. Kasi matinding kahihiyan ang inabot niya. Pero so far, wala pa pong pangulo na nai-impeach. So, how I wish meron sooner. Kaya lang, paano may impeach si PBBM? Ay doon magsisimula ang impeachment sa lower house. Sino ang nasa lower house? Pinsan ni PBBM. Si Jollibee. Okay, may code name dyan, wag na lang natin banggitin. Pero alam niyo na yung tinutukoy ko. Malabo pa sa sabaw ng pusit at diniguan na ma-impeach ito. Pero, posibleng magaya siya kay Erap. Ngayon ang tanong mga ate at kuya, mag-resign kaya sa pwesto si PBBM? Dagdag kaalaman lang po kung gaano kahaba, kasi mapag-uusapan natin ito mamaya sa second topic natin after nito, ay meron pong GMA formula. Siyempre, ang pumalit kay Erap, si GMA, right? Si GMA inabot ng 9 years sa pwesto. Kasi after na bumaba ni Erap, si GMA ang umupo. Si GMA nakatakbo ulit. Nanalo, 'di ba? Nanalo laban kay Fernando po, is that right? I think so. Sabi nga nila si Fernando po na talaga dapat ang nanalo noon. Paanong nanalo si Gloria? Doon pumasok yung hello Garcia, I'm sorry. May controversy na gano'n na involved, na allegedly ang nanalo si FPJ pero namahi ka pa ni GMA. Something like that. Pero inabot nga po ng 9 years si GMA. Papasok dyan mamaya sa topic natin. Kasi ang papalit po kay PBBM, sakaling ma-erap siya or erap part 2, syempre si VP Sara. And maganda po at gugustuhin naman ng mga Pilipino na matulad si VP Sara kay Madam GMA na inabot ng 9 years. Mamaya natin yung pag-uusapan. Dagdag kaalaman lang po gaano kahaba ang naging term ni Erap sa office bago siya na dethrone or kusang bumaba sa pwesto. Ito po, from June 30, 1998, syempre after ng tanghalian ng June 30, kalagitnaan ng taon, uupo si Erap. Sino pinaltan niya? Si Ramos po yata? I think so. Pero hanggang January 20 lang siya ng 2001. So ibig sabihin yung 1999 buo niyang natapos ni, 'di ba, ni Erap. Yung year 2000, yung Millennium Jubilee natapos ni Erap.
Pero January, 2 years and 1 month, ayun, natanggal na si ERAP. Plus yung half nung 1998, June 30 hanggang December 30, 1998. So si ERAP ay namalagi sa pwesto or naging presidente ng Pilipinas for 2 years and 7 months. Parang ganon, no? Or 2 years and 6 months mahigit. So 2.5 years mahigit. Ilang araw lang. So hindi natapos ni ERAP ang kanyang term, nag-take over si GMA. Okay, ngayon mga ate at kuya, sabi ni Attorney Trixie, at papupunta natin yung video niya mamaya, kung si VP Sara ay uupo kaagad, dagdag article nga pala mga ate at kuya ha, ayan, nag-resign si ERAP ha, Philippine President resigns, hindi siya na-impeach. Okay, eto rin po, article din from ABC News, isang, pinakita ko na kanina, isang media abroad, right? Media sa US, ABC, ayan po, ABC News, ayan ang kanilang logo. So, ABC is US, right? Am I correct? Shoutout po sa mga kababayan natin sa US. Ayan po. Vinacate ni ERAP, iniwanan ni ERAP ang kanyang pwesto sa palasyo and dumaan sa Ilog Pasig sakay ng presidential barge or parang bangka, right? Malaking bangka. Yan. Teary farewell nga, mangyak-nyak si ERAP, sabi. Yan yung article ng ABC News. Iniwanan niya ang pwesto, hindi siya nasipa sa pwesto. Nagkusang bumaba si ERAP dahil nga sa mga allegations ng meron siyang mga natatanggap na pera sa mga high alay ba yun? High alay, wetting lord, naging wetting lord ba si ERAP? May mga accusations ng ganon. Jose Velarde account, baka na-deposit sa kanyang bank account na ang pangalan ay hindi Joseph Estrada, kundi Jose Velarde, so on and so forth. Marami siyang mga, di ba, aliases na na-involve sa mga illegal na sugal sa Pilipinas. Okay. Pero kay PBBM, mga ate at kuya, hindi sugal ang issue, kundi yung pinipig crunch na bawal banggitin, baka matanggalan ako ng monetization. Magurgur ang ating channel. Mabigat po kasi ang accusation ng Polvorone na tinatago natin sa codename na pinipig crunch. Isipin nyo na lang kung totoo ang video, pero mamaya pag-uusapan po natin, mukhang malabo pong lumabas ang video. Doon na rin papasok yung GMA formula, okay? Mukhang malabo po talagang lumabas. At least ngayong taon, yung Polvorone, ang dami po kasing nag-hype na ilabas na, ba't pinatatagal pa? Meron nga po tayong kasabihang timing is everything. May perfect timing ang lahat, okay? Hindi pa panahon. Doon na papasok ang GMA formula. Kaya posible pong ma-ERAP Part 2 si PBBM. Ngayon, hindi po ito impeachment. Malabo nga po kasing labo ng sabaw ng dinuguan at sabaw ng pusit, ng adobong pusit. Diba? Pero ibig sabihin lang nito, baka hindi matapos ni PBBM ang kanyang 6 years term. Hindi siya aabuti ng 2028. Okay, hindi man siya ma-impeach, pero pabor po ito sa mga Pilipino. Kung ang hinanaing ng mga Pilipino ay pahirap ang buhay, lumalala ang krimen, katakataka ang mga nananalo sa loto, rampant ang corruption, kalat ang droga, ang mahal ng bilihin, nasaan ang kadiwa, at napakarami pa pong seemingly incompetent decisions, programs, and whatnot ng Pangulo ngayon. Ibang expectations sa reality. Akala ng marami magiging golden age ito kasi another Marcos ang uupo. Yung tatay noon, marami naman po talagang infrastructure project, 'di ba? Umunlad ang Pilipinas after ng giyera. Umupo ang tatay niya after, 'di ba? Yeah, right. Lugmok ang Pilipinas noon, natapos ang World War II, 1945, mga ate at kuya. Umupo yung tatay niya siguro mga 1972. Kailan ba umupo yung Pangulo? Paki-comment sa comment section. Yung tatay, yung Ferdinand Marcos Sr. But, di ba, 45 onwards hanggang panahon ni dating Pangulong Marcos, durog ang Pilipinas. Walang mga infra. Lugmok ang Pilipinas dahil sa World War, matagal bago makabangon. Pero nung umupo ang tatay niya, ayun, no? Ayan, may mga CCP, kung ano-ano pa, San Juanico Bridge, to name a few, at kung ano-ano pang mga infra sa Pilipinas, di ba? Yung mga pinatayong mga lung center, heart center, marami naman po. Pero ang sabi nga ng iba, syempre, tagal sa pwesto, 21 years baga naman. Tama po ba? Inabot ng 21 years yung tatay niya? Talaga namang maraming dapat ipagawa. Kung maraming na ipagawa, malamang marami ring nakamkam. PBBM, maganda na ang tingin ng taong bayan sa tatay mo.
'Di ba? Yung mga paninira, diktador, pasista, magnanakaw, unti-unti nang nabura. Pero sa panahon mo ngayon, ano ang nangyayari? Mas malala pa si diktadorya and rampant ang kamkaman, pati ba naman Lotto, pati Okada may mga eksena. So mas malala pa kung tutuusin. Kaya lang mukhang binubusalan ang media ng Pilipinas, ang bait-bait ng mainstream na dati ganun ang tono. Diktador, pasista, magnanakaw, tax evader at kung ano-ano pa ang binabanat sa pamilya nila. Pero ngayon ang bait-bait na, ang tahimik kahit ang daing ganap. Bumalik tayo sa dark age, bumalik tayo sa panahon ni Coricong, sa panahon ng anak ni Coricong, nakalat ang droga, mabuti na lang umupo si PRRD, nangako ito ng continuity ng programa ni PRRD, pero full 180 tayo mga ate at kuya, full 360 pa nga. Balik tayo sa dati. Mukhang nasayang ang nasimulan ni PRRD. Nasaan ang Build Better More, di ba? Nasaan ang Build Better More? May Build Better More pa ba? Yung pangpagtapat nila sa Build ni PRRD, wala pa ako nakikita pinapatayo so far. Wala. So, daming utang, umuutang, pinapalaki ang budget, saan napupunta, hindi nakikita ng Pilipino ang mahal ng bilihin, ayo-ayuda, temporaring solusyon. Tinuturo ang maging tamad ang Pilipino. Ayo-ayuda, baka syempre na ibubulsa, di ba? Maraming privatizations, mga ate at kuya. Binibenta ang mga pag-aari ng gobyerno, hindi man nalulugi. Yan yung PCSO, mukhang ibibenta rin. Ang NAIA, ipaprivatize. Mga kumikitang kabuhayan, mga GOCCs, government-owned and controlled corporations, binibenta. May panibago tayong boy benta. Maraming hindi nakakaalam kasi hindi nire-release ng media. Ang media na dapat kakampi ng taong bayan, di ba? Neutral sa ganap-ganap, walang kikilingan, walang papanigan, serbisyong totoo lamang, hindi natutulog ang balita, utot-utot, drawing. Vloggers na lang ang inaasahan ng taong bayan, ginugurgur naman ang mga vloggers. Tinitake down ang mga pages sa takot nilang lumabas ang polvorone video. Ngayon mga ate at kuya, sasabihin ko na sa inyo mukhang malabo po na mai-release ang video ngayong taon. Kasi kung i-release man yan, talagang may matinding galit lang. Mukhang meron eh. Kung opinion ko to ha, mukhang meron. Hindi ko sasabing meron. Mukhang meron. Kalat ng araw. Marami na ang may hawak. Binenta daw yan noong 2022 for 10 million, pang blackmail siguro. Baka hindi binili, baka walang bumili, ikinalat na lang. At dapat naman po talagang makita yan. Marami daw po. Maraming polvorone video. At sa isang polvorone video, kasama doon si make me sweat, make me holler, make me lose my breath, make me water. Alam ko yan eh. Sabi ni Sas, hindi ako may sabi. So, yeah, is there a way na matulad si PBBM kay ERAP, hindi na-impeach pero nag-resign? Ayan nga po ang proof, nag-resign si ERAP. Ay kung kapito ko, paano magre-resign? Kung ayaw bitawan ng pwesto, paano magre-resign? Nga pala mga ate at kuya, kung matatanggal sa pwesto si VP Sara kasi gustong ipa-impeach, di ba? Kung matatanggal si VP Sara, hindi po pala matik na ang papalit Senate President. According na rin to kay Attorney Trixie, abogado yun, alam niya ang sinasabi niya. At papanoorin natin mamaya ang kanyang video, nakaredy na po sa second discussion natin. Ang sabi ni Attorney Trixie, hindi matik na ang succession ay ang Senate President or ang Speaker. Kung matatanggal nila, mag-succeed silang ma-impeach si VP Sara, mapakaladkad sa ICC, kung ano man ang kanilang way para matanggal si VP Sara, mismong si PBBM ang mag-a-appoint, karapatan niya yung mag-appoint ng kanyang Vice President, katulad ng ginawa ni Madam GMA noon, kasi nga, di ba, naging presidente siya after ERAP, kailangan niya ng Vice President. Thank you so much, Atiko from the States. Kailangan niya ng Vice President, so hindi matik na Senate President ang inappoint, kundi yung nasa House po na sino ba yun? Nalimutan ko na yung pangalan. Basta nag-appoint si Gloria Macapagal ng kanyang magiging Vice President. Kailangan na ba nating patakbuhin si PRRD sa 2025? Bilang senador? Diba? Kung halimbawa man ma-ERAP 2.0 si PBBM, pag umupo si VP Sara, kailangan niya mag-appoint ng Vice President. Patakbuhin na natin si PRRD.
Dali na, ayaw na ng ating dating Pangulo eh. Malay nyo, i-appoint ni Vice President ang kanyang i-appoint ni VP Sara pag siya ang naging presidente, right? I-appoint niya ang kanyang tatay as VP. Sino pa mapipiliin niyang mapagkakatiwalaan? Maybe Senator Bongo, maybe Robin Padilla, o kung sino mang senador na pwede niyang pagkatiwalaan, why not PRRD na? Pero ang tanong, kung ma-ERAP 2.0 si PBBM, bibitaw ba siya? Kasi ang kondisyones, according sa mga puting ahas na vlog ni Miss Maharlika, hindi papayag papayag daw bumaba to si PBBM sa pwesto kung ang hahalili sa kanya ay si Donald Duck. Si Donald Duck, yung pinsan, papayag daw siyang bumaba basta si Donald Duck ang nakaupo. I think ano lang yan, mando lang yan ni Galema sa kanya no. Okay, bumaba ka. Total, halata na ng Pilipino na tamad ka eh. Basta kailangan si Donald Duck ang pumalit. Ginoo ko. Ano kaya ang mangyayari sa mga susunod na araw mga ate at kuya? May ERAP 2.0 or kakapit ng bongga-bongga? Bonggang-bongga. Paki-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.